Patuloy ang paghahanda ni Pangulong Aquino para sa nalalapit niyang SONA o State of the Nation Address sa Lunes. Ilan sa mga inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga usaping may kaugnay sa korupsyon, kahirapan at ekonomiya. Ang ilang taga-probinsya may kanya-kanyang gustong marinig sa Pangulo. Makibalita tayo kay Isay Reyes. Matagal pong naligaw ang pamahalaan sa daang baluktot. Araw-araw po, lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang ating namana. Sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, laman nito ang mga pagtuligsa sa sinundang administrasyon at ang pangakong di tutulad dito. Sa administrasyon po natin, walang kota-kota, walang tompats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. Kakasuhan din daw ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis at bibigyan ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings. Sa ikalawa niyang SONA, ipinagmalaki ni Pinoy na bumaba ang bilang ng nagugutom at dumami ang may trabaho. Inihayag din ang kanyang posisyon sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratlys. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapa ka, sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Sa Lunes, ayon sa Malacanang, kasama sa mga babanggitin ng Pangulo ang kanyang mga plano kaugnay sa korupsyon, kahirapan at ekonomiya. Patuloy po naghahanda ang Pangulo sa kanyang talumpati sa State of the Nation Address. It's still a work in progress. It's not 5 minutes short. Tinanong ng GMA News ang ilan sa mga boss ni Pinoy kung anong gusto nilang marinig sa kanyang ikatlong SONA. Kung paano mapauntat ang contractualization, kag ang ining mga ginatawag na ining flexible employment arrangement like job order, pasabit mga contractual employees, labi na sa mga project employees. About sa relationship natin sa China, most probably kasi yun yung pinaka-ina-issue ngayon eh. Maybe siguro isasama niya most likely ang national budget. Taas ang pagkanswildo tapos damo nga proyekto bla para sa ato nga pungson para may damo man makaobra bla kay subong krisis gidya dapat yata na gina makaobra. Isay Reyes, GMA News.